update nga pala kanina, failed yung ating pag-jump start ng kotse, hindi gumana. So welcome back mga ka-DIY sa ating part 2 ng ating DIY car jump starter. So ito na yung ating car jump starter. So start natin, i-power on natin. Meron tayong 14.2 volts. Pagpasensya nyo na yung maingay na aso sa kapitbahay. So ayan, ito nga pala is Mitsubishi Mirage. Itatry natin i-jump start gamit yung ating DIY jump starter na power bank. So buksan natin kasi kaya may space pa to dito sa loob mga ka-DIY ay para ilagay yung ating cable. Ito yung ating charger at ito naman yung ating jump start cable. So kasama na siya all-in-one package para hindi na mahihiwalay pa mga ka-DIY. So isaksak natin. Nakatanggal na pala yung battery ha. Ayun yung connector ng ating battery. So ayan, ikakabit ko na yung car jump starter. Positive at negative. So ayan. Tapos i-start ko na mga ka-DIY. Mga ka-DIY, so update nga pala kanina, failed yung ating pag-jump start ng kotse, hindi gumana. Alam niyo bakit mga ka-DIY? Inulit-ulit ko siya kaso hindi nauubra kasi naging 8 volts na lang. Naging 8 volts na lang yung battery natin kasi, ayan, naputol yung ating tabbing wire. So, di ba ang nilagay ko dito, isa lang mga ka-DIY. So anong nangyari, hindi niya kinaya yung current na ginagamit natin para ma-jump start, naputol tong bus bar natin dito, yung tabbing wire natin dito. Kaya ayun, kung gagawin nyo to, doblehin nyo mga ka-DIY. Ayan, nilagyan ko pa nga ng isa para sigurado. Kasi para sure na yung current ay kaya i-handle ng ating tabbing wire. So dinoblehan ko na lang din to dito, tsaka pati sa likod. So ayan, dinoblehan. Kasi tingnan nyo, kita nyo, parang may sunog siya. So mataas kasi na current yung dumaloy dito sa bandang dito. Kasi dalawang battery to, dadalo yung current niyan dito sa isang tabbing wire lang na to mga ka-DIY, yung nasa ilalim. Kaya dinoble ko na lang, ayan, mapapansin nyo. Wala na kasi ako nung malaki, so yung maliit na lang, dinoble-doble ko na lang mga ka-DIY. So ayan. So tetestingin ulit natin. Sana umubra na at kayanin na nung tabbing wire natin yung current na gagamitin natin sa pag-start nung kotse. So, update ko kayo, buuin ko ulit siya, ibalik ko muna siya sa case, and then testingin natin maya-maya. So, ayan mga ka-DIY, part 2 ng ating testing. So, nakakabit na natin yung positive and negative, and then start naman natin. So ayan mga ka-DIY, goods na goods, kayang-kaya ng ating emergency car jump starter and power bank mapastart ang ating kotse. So yung naging problema lang talaga, yung tabbing wire natin kulang, kaya naputol kasi na overcurrent. Pero ayan, try natin isa pa, second try mga ka-DIY. Sa voltage pala, pakita natin. So ayan, 14 volts pa yung ating power station.
So, ayos mga ka-DIY, walang palya, easy lang, kayang-kaya. So, ready na kayo sa emergency. So, ayan o. Goods mga ka-DIY. Ngayon, pag-usapan naman natin, magkano ba yung magagastos natin dito sa ating DIY car jump starter slash 120,000 mAh power bank. So, ayun nga mga ka-DIY, success ang testing ng ating DIY 120,000 mAh car jump starter. So, sumakses tayo dito mga ka-DIY. Sabi ko naman sa inyo, kayang-kaya. So, ayan yung video na yan kung paano yung ginawa. Baka hindi nyo pa napapanood mga ka-DIY. Ngayon, ang tanong, magkano ba ito aabutin kung gagawin nyo siya DIY? Sa YouTube Shopping po mga ka-DIY, ang dami pa rin kasi nagtatanong ng link. Nasaan daw yung link? Wala sa video description. Andyan po sa screen nyo mismo, ayun o, view product. Pindutin nyo lang po yung view product. Lalabas na po yan sa gilid. Andyan na po yung link niya. So, pinadali na po kasi ni YouTube. Hindi ka na mag-open pa ng link. Click mo na lang tong product mismo na nasa right side. Pag pinindot nyo yung dito sa screen na view product. So pag tinotal nyo po yan, ang medyo mahal lang naman dyan ay yung battery. Kasi 265 isa, kailangan nyo po ay 8. So nasa 2,100 plus yan mga ka-DIY. Tapos idagdag natin yung mga accessories kagaya nitong USB, yung ating crocodile clip. Crocodile ba to? Alligator clip na malaki, jumbo. Tapos yung connector, yung battery meter, ilaw. Hello, Market DIY, subscribe! Rinig nyo ba yun? At saka yung bahay niya, syempre. Ang di ko lang nasama dito, yung LiPo4 charger. Ito kasi, kung yung sa sasakyan nyo, umaabot ng 15 volts yung cigarette, pwede na to. Pero kung mababa lang, 12 volts lang at regulated, kailangan nyo ng charger talaga ng lithium iron phosphate, kagaya ng ginagamit natin na 14.6. So, ang total nyan mga ka-DIY ay nasa 3,400 pesos. So, ayun na. Kung i-DIY nyo po ito po yung mga kailangan nyo. Ang total po na magagastos nyo ay around 3,400 pesos. So, yung battery nyan, 2,100 na yan. Kasi naman, malaki po yung capacity nyan. 30,000 mAh na po yan. So, bukod sa power bank, car jump starter din siya, o diba? Pang emergency din yan, magagamit nyo din yan kapag brownout mga ka-DIY. Kasi meron naman yang USB output. So makakapag-charge kayo na inyong mga devices. So yun lang mga ka-DIY. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana may natutunan tayong bago. So yun lang. Maraming salamat and thank you for watching.